Kumusta po ang mga bagong na baptize? Ano po? Ha? Sarap pa maligo? Kung minsan-minsan na makaligo, ano? Ayan. Praise God. At namiss ko kayo Oo, medyo... Oo, namiss din ako ng mga... Alam niyo ba, ang daming pinagdaanan itong past few days. Daming naging problema sa trabaho, tapos alam niyo, daming naging busy. Minsan talagang pagka yung focus mo na wala talaga sa Lord, no? Parang minsan, talagang ang hirap dalhin nung, di ba alam kung paano rin sa buhay na napatawag ako ng mayor ng Antipolo at pinagalitan ako ni mayor dahil sa nagbarado daw na drainage. Ayan, so may mga ganong senaryo. Tapos nasiraan pa ako ng sasakyan, tumirik sa gitna ng Santa Mesa. Oo, so dami, kaya medyo nakakapagod. Pero praise God, salamat sa Diyos, So dahil dun sa patawag sa akin ni Mayor, sabi ng boss ko, meron daw akong pasalubong sa kanya pagbalik niya. Kasi wala siya dito nasa abroad So, dapat siya yung babakbakan ni Mayor Kaso, ako yung binakbakan So, ayun, kaya malaki utang niya sa akin. Tapos, nasira yung sasakyan. Oo, may tumawag. Bumili ka na ng bagong sasakyan. Eto pera. So, ayun, kaya... minsan, nakala natin yung mga nangyayari sa atin. Oo, Romans 8:28. Ayan, everything works for good. Diba? So, for those who love Him and called according to His purpose. Romans 8. Ayun, baka may tumawag din kay Pastor. Praise God. Siraan ka daw Ito, bagong sasakyan. Bumili ka. Praise God. So, ayun po, sa mga laban po ng buhay, mga kapatid, hindi porke tayo po ay nasa biyaya o Kristiyano tayo ay hindi nagkakaroon ng problema. Ang problema po ay nandito. Habang nandito tayo sa mundong ibabaw, mga kapatid, ang problema po ay patuloy na dumarating sa atin. Pero sabi nga ni Jesus, hindi naman kasi pinangako ni Jesus na, ikaw pag naging Kristiyano ka, wala ka ng problema, Hindi naman ganun Ang sabi ni Jesus di ba? Ang sabi ni Jesus, there will be tribulation. Meron kang magiging problema. Pero behold, sabi ni Jesus, I have overcome the world. Diba? So yun yung pangako ng Diyos sa atin. Na kung humarap ka man sa problema, sabi ni Jesus, sabi ng Diyos ko, behold, I have overcome the world. Diba? Kaya pag may dumating sa ating problema, yun ang sasabihin natin. Sabi ng Diyos ko Diba? Sabi ng Diyos ko, behold, He had overcome the world. Diba? Nalagpasan niya yan. So kaya tayo, hindi tayo dapat nangangamba. Although talagang likas sa atin yan Likas sa mga tao yan na nangangamba. Teka, paano ba yung pambayad ko dito? Paano ba yung, paano ko ba ito malulusutan? Ito, may problema na naman ako. Ganyan. Pero alam nyo, at the end of the day, kung patuloy nating dinideklara yung sinasabi ng salita ng Diyos, kaya po, napaka-importante na hindi tayo nawawala dun sa salita ng Diyos. Kasi ito yung direction, ito yung nagbibigay po sa atin ng kabuluhan sa buhay, ang direction sa buhay Kasi imagine mo ang gulo-gulo na ng lugar mo, ang ingay-ingay na ng kapitbahay mo, tapos puro kung ano na naririnig mo. Bubuksan mo yung TV, ganito pa yung balita, di ba? Tapos wala kang nariringgan na salita ng Diyos. Napakahirap mo noon. Kaya praise God, dahil tayo po ay nagkakaroon ng ganitong gawain. Kaya sa mga buhay ninyo, alam nyo na kayo ay tumatatag. Hindi dahil kayo ay talagang matatag.
Naintindihan niyo po? Kundi dahil ito sa ginawa ni Kristo. Diba? Dahil ito sa salita ng Diyos na patuloy nating ina-absorb, na patuloy po nating kinakain. Hindi ba? Wag lang yung ating physical ang ating pakainin, bagkus pati po yung ating spiritual. Napaka-importante po niya dahil kung malnourished na yung ating spiritual, ito po ay nagre-reflect sa ating physical. Kaya mapapansin nyo, lagi na kayong magagalitin. Ganyan. Pagka napapansin nyo na ganun yung sarili ninyo, magagalitin, lagi na kayong malungkutin, ayan, kuha na kayo ng Bible at bumasa na kayo ng salita ng Diyos. Amen, amen. Ayan. So tayo po, napakadami na po nating natalakay mula nung January. Tayo po ay nasa serye ng In Christ. Ano po ba tayo? Kay Kristo. Napaka-importante po na ito po ay malaman natin. Di ba? Nalaman natin na tayo ay kasama natin ang banal na spiritu. Di ba? Tayo ay may pananampalataya ni Jesus. So lahat po yan. Yan po ay parte ng pagkatao na po natin ngayon. Dahil ang sabi sa Bible, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Amen. Hindi nagbago yung itsura mo, no? Physical. Pero eventually nagbabago yan dahil yung iyong espiritu ay nabago na eh. Diba? Nagiging masiyahin ka na. Diba? Nagiging matulungin ka na. Kasi nga, nabago na yung iyong espiritu. So, nung nabago na yung iyong pagkatao, nagbabago na rin yung iyong physical. Diba? So, kaya kita mo, magaganda. Diba? Mga gwapo. Yung mga nandito. Diba? Kahit na medyo umiidad, pero kitang-kita mo yung, diba? Yung saya dun sa mga mukha, lalo na si Nanay Juanita, diba? Parang ano lang, parang 59 lang. Diba? Amen. Sige. Tayo po ay may title na How to Abide in Christ. Ayan. So, paano nga ba tayo mag-abide kay Christ? No? Ito pong familiar na passage na ito ay palagi pong napupuntahan ng mga maling kaisipan. Hindi mo ba? Pag sinabi kasi minsan na abide, kailangan ako yung kumapit. Hindi mo ba? Ganyan eh. Parang may mga kasabihan tayo, kumapit ka kay Kristo dahil pag ikaw ay bumitaw kay Kristo, wala ka na. Di ba? Yung mga ganyan, di ba? May mga ganyan tayong narinig na turo, di ba? Ang totoo lang ay, kaya ito ang ginamit na example ni Christ eh. Kung mapapansin po natin, vine. Sorry. Paking ko. Sobra. Ayan. Kung makikita nyo, vine yung ginamit na example ni Jesus dito, no? Yung mga plantito natin at plantita nung pandemic, alam nyo kung ano yung vine, di ba? Mga nag-alaga ng parang photos yan. Marami akong photos yan dito sa aquarium ko. Pero vine yung ginamit, mga kapatid. May nakita ba kayong sanga na pilit na kumakapit sa puno? Wala, di ba? Kasi pag nalaglag na yung sanga, wala na yun. Hindi na siya connected. Tama po ba? Pero may nakita ba tayong sanga na pupumilit, kumapit sa puno? Wala, di ba? So bakit natin sasabihin na ikaw ang kumapit kay Kristo? Tama ba? Papaliwanag po natin yan ha. Kasi yan po yung ibang mga narinig natin. Akala natin, tayo mismo yung kailangan kumapit ako kay Kristo. Kailangan diinaw ko yung kapit. Kasi pag hindi ako nakakapit, baka makabitaw ako, wala na ako. Tama? So, kaya marami po ang natatakot pumunta ng simbahan, natatakot sila na pumunta ng mga Bible study. Bakit? Kasi ang sagot nila lagi, ay baka masunog ako dyan. Oo, naku, pag nagpunta ako dyan, masusunog ako. Hindi po ganun kasama ang Lord natin. Hindi po ba? Na parang pagka ako ay pumunta doon at meron akong pagkakamali, ako ay susunugin. Hindi ba? So,
anuhin natin po, tingnan po natin kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos bago po natin husgahan ang ating Diyos. Hindi ho ba? Kasi nauna tayong mga manghusga sa ating Diyos, no? So, ito po yung ating main verse. Ang sabi po dito, abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit by itself unless it abides in the vine. Neither can you unless you abide in me. So, tingnan po natin ito. So, abide in me. Hindi ho ba? Ayan yung sinasabi ng verse. Pero sa verse 1, tingnan po muna natin ano yung sinasabi ni Jesus dito. Meron daw tunay na puno. At sino yung tunay na puno? Si Jesus. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. So merong puno ng ubas at ang tagapag-alaga daw ay ang kanyang ama. Mga kapatid, kung merong tunay na ubas, meron ding fake. Tama ho ba? Merong fake. Kasi sinasabi ni Jesus, siya yung tunay eh. So ibig sabihin pala merong fake. Naku, sino kaya yung fake na ito? Alam niyo po ay ngayon kung mababalitaan niyo sa TV, marami pong nangyayari ngayon sa Middle East, specifically sa Israel. Di ba, nakakaroon na ng gera ang Israel at ang Iran right now. Di ba? So pero kung titignan po natin, talagang ang Diyos, very specific siya sa bansang Israel, mga kapatid. Talagang yung bansang Israel ay may special na pagtingin siya doon sa bansang Israel. Tingnan po natin ito. Ito sa Isaiah 5:1. Ito po. Aawit ako para sa aking minamahal. Specific yan para sa Israel. Tungkol sa kanyang ubasan. May ubasan ang aking minamahal sa burol na mataba ang lupa. Verse 2, sabi dito, inararo niya ito, inalisa ng mga bato, at tinamnan ng mga piling ubas. Nagtayo siya ng isang bantayang tore sa ubasang ito, at nagpagawa ng pigaan ng ubas sa bato. Pagkatapos, naghintay siyang magbunga ito ng matamis. So, hinintay magbunga ng matamis, pero nagbunga ito ng maasim. So, sino yung vine na ito? Ang vine na ito ay tinutukoy na ang bansang Israel. So, ibig sabihin ng Diyos Ama, nagtanim siya at binigay niya yung pagmamahal niya doon sa mga Israelita nung una pa man. Di ba? Pinili niya si Abraham. Di ba? Naging tanyag ang bansang ito. Walang halos makagapi sa bansang ito. Dito galing sila Haring David, Haring Solomon, di ba, na pinakamayaman. Hanggang ngayon, pinakamayaman pa rin ang maitatala si Haring Solomon. Mas malaki pa rin sa yaman na kung ano ang meron si Elon Musk right now. So imagine niyo yun, ganun, kung kuwentahin kung magkano yung ari-arian ni Elon Musk ngayon, ay wala doon sa kumpara kung ano ang merong ari-arian si Haring Solomon noong araw. Nag-gets niyo po? Kasi nga, mahal ng Panginoon yun eh. Hindi ba? May pangako ang Panginoon doon sa bansang iyon. Pero, ano ang nangyari? Nagbunga ito ng maasim. Hindi ba? Parang ang hirap nun. Diba, nagtanim ka, ang tagal mong inalagaan nung, papaya, santol, ayan daw, santol, nag-alaga ka ng santol, ang tagal-tagal mong hinintay. Tapos nung namunga, sobrang asim. Diba? So parang madidismaya ka, madidisappoint ka. Tama ba? Sino ba yung mga nag-alaga dyan sa inyo ng mga prutas, tapos nung namunga, ang asim? Di ba nakakadismaya? So parang ganun yung nararamdaman ng ating Panginoon. So imagine niyo yun, na ang asim daw nung bunga. Kaya ito ang sinabi ng may-ari ng ubasan. Kayong mga mamamayan ng Jerusalem at Judah, yan na, specific yan kay Israel ito.
Hatulan niyo ako at ang aking ubasan. Ano pa ang nakalimutan kong gawin sa ubasan ko? Matamis na bunga ang inaasahan ko, pero nang pitasin ko ito ay maasim. Grabe, no? Maasim. Parang yung kilikili lang. Kilikili lang to Ayan. Sasabihin ko sa inyo ang gagawin ko sa ubasan ko. Ayan, ito ang sabi ng Panginoon. Aalisin ko ang nakapaligid na halaman na nagsisilbing bakod ng ubasan at wawasakin ko ang pader nito para kainin at apak-apakan ng mga hayop ang mga tanim na ubas. So actually, kahit na mahal ng Panginoon yung Israel, ba? Dumating yung time na sila ay nasakop ng Babylonia. Kahit nga nung pagdating ng panahon ni Hitler Alam niyo po bang ilang milyon yung pinatay ni Hitler na Hudyo? Tapos ngayon, eto na naman, highlight na naman ng mga Israelita. Hindi ba? Parang ang Panginoon talagang mahal na mahal niya itong Israel Alam niyo, pag binasa niyo nga itong Bible, ang propesiya pa, pagdating ng panahon, babalik sa kanya yung Israel Babalik sa kanya. Diba? At alam niyo, dahil sa Israel, mamaya tingnan po natin, at dahil sa Israel, tayo po ay nakakatamasa din ng pagpapana na meron sa Israel. Nararanasan din po natin yan dahil sa kanila. So, kaya yung bansang Israel po, may mga sekta po, may mga relihiyon po na tumutulig sa Israel. Kahit po mga kumbaga parang they call themselves Christians pero they hate Jews. Okay? So parang hindi na raw yan yung Jews nung dati. Hindi sila naniniwala sa mga Hudyo. Kaya ang tingin nila sa Hudyo, galit din sila sa mga Hudyo. So parang imagine niyo yung ang dami-daming bansa na galit right now sa Hudyo. O lalo na dito, yung nagkagera. Hindi ba? So, pero, alam niyo, ang Panginoon po ay mahal na mahal itong bansang ito. Dahil darating yung panahon na hindi po niya malilimutan yung mga pangako na binigay niya sa bansang ito. Kaya tayo rin po bilang Kristiyano, let's pray for Israel. Itong bansang ito. Kasi nga, alam natin na darating talaga yung panahon na pagtutulong-tulungan sila ng mga iba't ibang bansa. Ito po ay naka-prophecy. Ito po ay nasasaad sa Biblia. Kaya po yung nangyayari ngayon sa Israel at sa Iran at tumahalo na ang Russia at tumahalo na ang China, mga kapatid, ito po ay hindi na nakakapagtaka. At hindi na tayo dapat pang magtaka dahil ang Bible po ay accurate. Kapag sinabi po ng Biblia, ito po ay tunay na mangyayari. So, ako po, personally, naniniwala na dito sa generation na to, darating ang Panginoon. Hindi ko sinasabi na pero ang baka sabihin bula ang propeta ko, pero iyon po yung aking kumbaga parang pinaniniwalaan. Ako po ay waiting na, malapit na dumating ang Panginoong Jesucristo. Wala pong prophecy yun, basta ako lang po yung personal ko lang po yun dahil yun po ay ayoko pong makaranas ng kamatayan. Dahil po merong sa susunod po, talakayin po natin yan, napakaganda po nun. Yung pagkuha po ng Panginoon doon sa mga naniniwala sa Kanya. Darating po ang Panginoon sa alapaap, yan po ang sabi ng Biblia. At lahat po ng mananampalataya, kukuhanin niya. At hindi sila makakaranas ng kamatayan. Amen. At naniniwala ako, andito yun sa generation natin dahil nagaganap na yung prophecy. Diba, yung gera sa Israel, sa Iran, yan po ay most likely ay panimula ng pagdating ng Panginoon. Kaya patuloy po tayo sa pagpapahayag ng good news at marami pa po ang maabot at makarinig ng biyaya ng Diyos na
para sila po ay maligtas. Tama? Kaya tuloy-tuloy lang po tayo. Ayan. Okay. Ano sabi dito? Pababayaan ng Panginoon. Pero alam niyo mga kapatid, hindi pa rin ito pinabayaan ng Panginoon eh. Kasi dumating si Kristo. Kaya nga sabi niya dito, siya ang tunay na vine. Siya ang tunay na puno. Dahil yung nauna, fake news. Okay? So hindi yung Israel, kundi si Kristo mismo ang tunay na puno. Okay, so eto, tingnan natin itong verse 2 sa John. Inalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Okay mga kapatid, ito pag binasa natin, akala natin ay tama. Pero may mga ilang translation po dito na kapag kinuha natin doon sa original na teksto, ay merong kakaiba. Itignan po natin. Okay? Kasi po ito ay galing sa Ingles. Galing po yan sa Ingles. Dito po yan galing. Okay? So ito po ay Tinagalog. Okay? So ito po yung pangalawang salin. So yung unang salin, nasa Griego. Greek ang ginamit, ha? Hindi po Kapampangan, hindi po Ilocano. Okay? Ano po iyon? Greek. Griego po, ha? So doon po unang sinulat yung Bible. Ngayon, tinranslate lang po ng Ingles. Nakuha po? Nakuha. So kumbaga yung Greek, tinranslate ng Ingles. So ito po yung Ingles. Every branch in me that does not bear fruit, He takes away. Tinetake away daw niya. Tinetake away, tinatanggal. Okay. And every branch that does not bear fruit, that does bear fruit, He prunes, that it may bear more fruit. Okay, so balikan po natin. Kaya na-translate dito na inaalis, kasi take away eh. Hindi mo ba? Pero alam nyo, ito po ay nagiging kumbaga parang miscommunication sa mga nagtuturo. Bakit po? Akala kasi kapag ka ikaw ay naging masama, bawa, Kristiyano ka, nagsinungaling ka, aba, tatanggalin ka ngayon. Tatanggalin ka ngayon. Ibubulig ka ngayon doon sa nagbabagang apoy. Dahil ikaw ay nagsinungaling. Ganyan. So, di ba? Paano na? Paano na? So, babalik ba uli yun? Babalik ka ba uli pagka nagsisi ka? Pagka ikaw ay nagpakabait, ibabalik ka ba? Hindi po ganun yun. Hindi po ganun yung sinasabi ng Biblia. Ang original na translation po niyan, tingnan po natin itong naka-red ha, takes away. Ang ibig sabihin po niyan, yung takes away, ay sa salitang Greek, ito po ang basa po dyan, airo. Yan, pakibasa nga po, airo. Airo. Ayan, airo. Mga kapatid, ito po ang ibig sabihin niyan ha, to raise up, to elevate, to lift up. Sa Tagalog, itataas. Hindi ka tatanggalin, kapatid. Na kapag ka ikaw ay nagkamali, wala nakapagsinungaling ako. Akala ko, nakabayad na ako sa jeep, hindi pa pala, bumaba ako. So, hindi ko na binalikan yung driver. Mapupunta na ba ako sa impyerno? Backslide. Kapatid, hindi ka nag-backslide. Kapatid, ang sabi dito, ikaw ay itataas. Dahil nung panahong mga nag-aalaga ng vine, yung mga baging minsan ay humahapay. Tama po? Doon sa mga naghahalaman, ayan. So kapag ka po yung baging, yung sanga ay humapay, ang ginagawa po nung nag-aalaga ay itinataas niya ngayon yung sanga. Ito yun. Airo. Yun yung ginagawa ng Diyos sa atin na kapag ka ikaw ay nag-fail, na kapag ka ikaw ay nag-fail big time, sabihin mo na big time, sobrang sama yung ginawa mo, mga kapatid, hindi ka tinatanggal ng Panginoon. That's right. Hindi ka tinatanggal ng Panginoon. Ikaw ay tataas. Amen. Di ba good news po yun? Yes. Good news yun. Good news. Kaya, yung sinasabi natin dito,
yung Biblia dapat ini-interpret ng Bible, hindi ng pastor. Amen? Kasi kapag ka pastor ang nag-interpret doon sa salita, naiiba na ang ibig sabihin. O, pag ikaw maliit yung binigay mo ha, baka matanggal ka sa branch. Baka matanggal ka at ikaw ay mabulid sa dagat-dagatang apoy. Pag ikaw ay hindi nagbigay, di ba? Dapat 10% yung bigay mo o dapat taasan mo pa. Kasi pag 9% lang yan, naku, baka sa impyerno ka pulutin. Biblia mismo ang nagpapaliwanag sa sarili niya. Ito yon, tingnan natin to. Psalm 3, verse 1 to 3. O Lord, how many are my foes? Many are rising against me. Many are saying of my soul, there is no salvation for him in God. Selah. Ano yan? Pause. But you, O Lord, are a shield about me. My glory and the lifter of my head. Mga kapatid, yan ang Biblia, kapatid. Hindi yung sinasabi ng ibang mga preacher doon na kapag ka ikaw ay nagkamali, ikaw ay puputulin, ikaw ay tatapyasin doon sa iyo. Kung ikaw ay halaman, tatapyasin ka, tapos tatapon ka na sa nagpupulit na dagat-dagatang apoy. Mga kapatid, mali po yun. Ang Diyos po natin ay lifter of my head. Anong problema mo right now? Ang Diyos natin ang nagtataas sa iyo. Di ba? Ang Diyos natin ang nagli-lift ng ulo mo. Di ba, anak? Di ba? Bangon, nandito ko. Kasama mo. Di ba? So parang, huwag kang malungkot. Di ba? Kailangan ko ng pambayad dito eh. Anak, kasama mo ko. Di ba? Bangon. Magtrabaho ka. Di ba? Parang may pambayad ka dyan. So, totoo lang, di ba? Ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng kalakasan. Amen, di ba? So, kanina nga, nagkukwentuhan kami ni Sister Edith Sister Edith, talagang tuwang-tuwa siya kasi may pagpapala daw na dumating sa kanya. So, parang ang dami niyang naging tanggap ngayon po sa trabaho. Praise God, kaya may dala siya ang biko. Di ba, imagine po natin yun? Kasi nga, alam niyo yun na kapag ka ang Panginoon po talaga natin ang kumilos, magugulat ka na lang eh. Di ba? Kaya nga sabi niya, He is the lifter of our head. Di ba? Kaya cheer up. Ito sinasabi ng Panginoon sa atin. So, huwag tayo maniniwala na kapag kaya ako, siguro sinusumpa ako kasi nagkamali ako, kasi nagkasala, kasi nagsinungaling ako, kasi ganito. Ito yung mga kapatid, tayo ay nililift up ng Panginoon. Kaya tuloy natin, inalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga. Ito yung kanina, di ba? At pinutulan at nilinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong masagana. So, every branch in me that does not bear fruit, He takes away. Alam na natin, ano? So, may mga Kristiyano na hindi talaga namumunga pa. Di ba? Pero wait lang tayo. Di ba? Huwag tayong mainip. 10 taon ng Kristiyano. Di ba? 10 taon ng Kristiyano, late pa rin sa pananambahan. Yung mga ganyan. Di ba? 10 taon ng Kristiyano, yun pa rin ang bigay. O kaya yun pa rin ang Bible verse na kabisado, John 3:16. So parang baka pwedeng iba naman. Di ba? Wala pang dala kay Kristo. So, mga kapatid, yung hindi nagbe-bear ng fruit ay tinataas ng Panginoon para mag-bear ng mas maraming bunga. Diba? Buti ng Panginoon natin. Galing ano? Sabi pa dito, He prunes. Ano ibig sabihin ng prunes? Ayan. Ang ibig sabihin nito ay katairo sa Griego. Pakisabi nga, katairo. Katairo. Ayan. Ang ibig sabihin po ng katairo ay to cleanse, linisin. Okay? So tayo po bilang Kristiyano, huwag mong tignan yung iyong sarili na madumi. That's right. Diba? Hindi porkit ikaw ay nadumihan, natalsikan, ikaw ay madumi ulit. Diba? Kaya nga, may word, yung salita ng Diyos ang nagpapalinis sa atin. Kasi tingnan nyo itong susunod na verse. Tingnan pala muna natin to. Ito yung ginagawa ng pruning, mga kapatid.
Ayan o, ito yung una eh. Kasi kung mapapansin nyo, maraming mga damo-damo dyan, ganyan, tapos nililinis yan. Kaya pag nilinis yan, nagiging ganito na after. Di ba? Nagiging green na talaga siya. So yun yung ginagawa ng pruning. So ikaw ay malinis na. Kaya ang sabi ni Jesus, already you are clean. Malinis na ba o hindi pa? Malinis na. Malinis na. Kasi nga ikaw ay naiangat na at ikaw ay na-prune na. Nakatayro na. Hindi nakatay. Okay? Hindi nakatay. Iba yung nakatay. Katayro. Okay? Ang ibig sabihin ng katayro kanina, doon sa Greek, ay to cleanse. Ikaw ay nalinis na, mga kapatid. So already you are clean because of the word that I have spoken to you. Kaya kung may mga times na nag-isip ka ng masamang bagay, nakagawa ka ng isang maling bagay, mga kapatid, balik ka sa word. Because the word will cleanse you. Diba? From all the impurities na iniisip mo. Diba? Chinismis ka ng kapitbahay mo, gusto mo ngayong gantihan, galit ka. Ganyan, ito, tanggat ko si, kulit, ganyan. Pag ako nainis, ganyan. Magpasa ka ng bahay ko, pag medyo naiinis ka na, malilinis yung kaisipan mo na yun, matatag, ay, grabe, ako nga pala, ay malinis na. Hindi ko na dapat patulan tong kapitbahay ko na to. Ganyan, kung kasama ko sa trabaho, itong kaklase ko, sino man yan. So, because you are already clean. Okay, so clean. Ito ay kataros naman. Yung isa katairos, ito naman ay kataros. So, ibig sabihin nun ay prune. Ayan. So, sabi ni Jesus, abide in me and I in you. As the branch cannot bear fruit by itself unless it abides in the vine. Neither can you unless you abide in me. So mga kapatid, ang sabi dito ay abide. So maraming interpretation. Ito na yung sinasabi ko kanina. Pag sinabi mong abide, akala mo ikaw yung nakapit. Ang example ni Jesus dito, halaman, mga kapatid. Wala kang makikitang halaman o puno na pilit na nagpupumilit kumapit yung branch. Mga kapatid. Di ba walang ganon? Na, teka, nakatikit ako dyan. Di ba hindi ganon, di ba? So parang yung dumidikit doon, yun yung mga parang damo na ligaw. Yan yung mga, di ba may mga puno na yung umiikot yung mga baging-baging ba na, pero hindi naman talaga siya kasama doon. Di ba? So meron din ganon. So pero ito sa Tagalog, manatili kayo sa akin. Manatili, hindi kumapit. Iba kasi yung kumapit. Sa English nung kumapit ay cling ba? Tama ba? Basta yun, sa English ay cling. Di ba? Pero hindi cling ang ginamit dito. Kung hindi abide. Okay? So ang ibig sabihin ng abide, manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Tama po ba? Ayan. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Okay, so nananatili. Ang kailangan mong gawin ay manatili kung ano ka. Okay, kung ano yung sinabi sa'yo. Sinabi na sa'yo ng Biblia, nung ikaw ngayon ay nakay Kristo, sinabi ng Biblia na ikaw ay anak ng Diyos. Manatili ka. Ikaw ay anak ng Diyos. Amen? Di ba? Sinabi ng Biblia, ako ay pinagaling na. Manatili ka. Ako ay pinagaling na. Amen? Ito po ay nasa atin. Kailangan po natin manatili. Stay where you are. Di ba? Pagka may bata, di ba sinabi mo dyan, upo ka lang dyan, anak ha? Upo lang yung bata doon. Diba, yung magulang niya yung bahalang magbantay sa kanya, diba? Yung magulang niya yung nag-aaruga sa kanya, magbibigay sa kanya ng pagkain. Pero sinabi ng Diyos ay manatili ka. So, ano ka lang? Stay put ka lang. Kalma ka lang. Kalma, okay? So, ayan. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Kaya dahil tayo ay nananatili, tayo ay na
mumunga, mga kapatid. I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me and I in him, he it is that bears much fruit. Apart from me, you can do nothing. Mga kapatid, dapat po tayo ay nakay Kristo. Kaya yan po yung lagi nating pinipreach. Yan po yung lagi nating mensahe, in Christ. Dahil mga kapatid, kung wala tayo kay Kristo, at ang tingin lang natin kay Kristo ay idol mo, idol, ibig sabihin siya nagpakasakit o, di ako din, magpapakasakit na lang din ako kasi siya nagpakasakit eh. Pero alam niyo, iba yung idol nyo doon sa talagang tinanggap ninyo yung kanyang ginawa. Diba, ako ay pinagpala na dahil si Kristo ay naging mahirap para sa akin. Ako ay gumaling na dahil si Kristo ay nagpagaling sa akin. Diba, bakit? Kasi kinuha niya yung lahat nung mga sugat at latay na supposedly dapat para sa akin. Mga kapatid, yun po yung pag-abide. Mananatili tayo. Di ba? At kung nananatili tayo, mga kapatid, we can do more things. Amen. At dahil yung nananatili, yun lang yung counted. Counted yung alin, yung ginagawa natin. That's why kapag tumulong tayo, counted yan eh. Kasi, alam niyo yun, dahil tayo ay connected. Pero yung iba, kahit na anong gawin nilang good works, baliwala yun. Kasi hindi naman sila connected sa branch eh. Diba? Yung iba, talagang philanthropist, nagbibigay ng mga ari-arian nila, pero wala naman sila kay Kristo. So, anong purpose nun? Diba? So, wala. Pero tayo, mga kapatid, ganado tayong tumulong, ganado tayong gawin yung mga bagay na para sa Panginoon kasi tayo ay connected and we can do more things, di ba? Because we are in Christ. Amen. 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 So abide. Ang ibig sabihin ng abide ay meno. Okay, hindi po menopause. Pero parang ganun eh. Pero to remain. Ang ibig sabihin niyan ay to remain. Ang Tagalog ay manatili. Okay, so manatili ka kung nasaan ka. Okay? Manatili ka kay Kristo. Okay. So, gayon pa man, dito sabi sa 1 John 2:27, ang Espiritu ay pinakakaloob na ni Kristo sa inyo. At habang ang Espiritu ay nananatili sa inyo, hindi ninyo kinakailangan turuan pa kayo ng iba. Ang Espiritu ang nagtuturo sa inyo tungkol sa lahat ng bagay. Sino ang nagtuturo sa atin? Ang Holy Spirit. Nasaan ang Holy Spirit? Nasa atin, mga kapatid. Lahat ng tinuturo niya ay totoo at walang bahid na kasinungalingan. At tulad ng itinuturo ng Espiritu, ano sabi niya? Manatili kayo kay Kristo. Wow, di ba? Ang sarap manatili kay Kristo eh. Kaya, tingnan natin to. Huwag ninyong kalimutan ang mga natutunan ninyo mula pa nung una. So, dami na nating napag-aralan. Alam na natin kung ano yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ang tanong ay, ito ba ay tinatanggap natin? Ito ba ay inaalala natin? O kinakalimutan lang natin pag uwi natin sa bahay? Diba? So, dapat hindi po. Dapat lagi nating sinasabi, ako ay pinagpala. Diba, darating yung problema, ako ay pinaboran. Diba, so yun po yung ating declaration. Huwag ninyong kalimutan, sabi ni John, ang mga natutunan ninyo upang patuloy kayong mamuhay ng may pagkakaisa sa anak at sa ama. Ang ama ay iisa sa anak at ganun din naman tayo sa ama. Tayo ay iisa sa ama at tayo ay iisa kay Kristo. Di ba? Napakaganda nun. Kasi we are all connected. Magkakasama tayo. Amen. So if anyone does not abide in me, he is thrown away like a branch and withers, and the branches are gathered, thrown into the fire and burned. Ito po yung mga hindi konektado
sa vine. Okay? Kaya po tayo nag-preach ng gospel. No? Kaya po tayo nag-i-spread nito kasi importante po na sila ay connected. Tama ba? Ayan. Sila po ay connected sa vine. Kaya ang tanong, ikaw ba ay connected sa vine? Yes, amen. Dapat sigurado ka dyan. Kasi pag medyo iniisip mo, konektado nga ba ako? Baka, mahirap to ha. Baka itapong ka dun sa... Kasi, basta sigurado ka lang, manatili ka dun sa sinasabi ng Biblia. Paniwalaan mo kung ano yung sinasabi ng Biblia sa'yo. Na ikaw ay naniwala kay Kristo at dahil ikaw ay naniwala kay Kristo, ikaw ay konektado dun sa vine. At ang vine, mga kapatid, nung sinabi ni Kristo na as He is and so are we in this world, mga kapatid, yung vine na yan, hindi yan sakitin. Yes. Amen. Yung vine na yan, hindi yan mahirap. Amen. Yung vine na yan ay pinagpala at pinaburan. Ikaw ay konektado doon sa vine. Hindi ba may nakita ka bang puno na yung branch niya, yung kabila, lanta na, di ba mamamatay na yun, hindi yun masaganang vine o hindi yun masaganang puno. Pero pag nakakita ka ng mayabong na puno, masaganang puno, mga kapatid, berding-berding yung dahon niya, talagang magandang tignan. At ikaw ay konektado doon. Amen. 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 Mga kapatid, ito po yung titingnan natin right now. Yung bansang Israel. Mga kapatid, they rejected Christ nung pumunta siya dito. Nung pumunta siya dito, si Christ. Ang nagpapako kay Christ ay yung mga Israel eh. Kababayan niya yun. Diba? Pero mga kapatid, katulad nga sinabi ko, yung pangako na meron ang Diyos sa Israel ay pangako pa rin niya. At iyon ay mangyayari at matutupad sa Israel. Pero tingnan lang natin, paano ba tayo napunta doon sa vine na iyon? Ano bang ginawa? Hindi naman tayo talaga parte nun eh. Hindi naman tumubo yung halaman na yun at nandun tayo. Tayo ay inilagay doon. Tayo ay ginaraf doon. So ito yung verse na to. Kung ang pagtakwil sa kanila ay naging daan upang ipagkasundo sa Diyos ang sanlibutan, ang muling pagtanggap sa kanila ng Diyos ay matutulad sa muling pagkabuhay ng patay. Itinakwil. Okay? Itinakwil. Kung banal ang unang tinapay mula sa masa ng harina, gayon din ang buong masa. At kung ang ugat ng punong kahoy ay banal, gayon din ang mga sanga nito. So may puno, hindi ho ba? Kung ang puno ay banal, yung ilalim pa lang ng ugat, pati yung puno niyan at bunga niyan ay banal. Okay? So nakuha po natin. Next. Kung pinutol ang ilang sanga ng punong olibo at ikaw na sanga ng olibong ligaw ang idinugtong, ginaraf tayo. Okay? So pinutol yung Israel, yung ilang Israel at tayo yung dinugtong sa puno upang makabahagi sa buhay na nanggagaling sa ugat ng punong ito. Hindi ba ito ay pagpapala sa atin? Amen. If yung unang mga Israel ay inireject nila si Christ at pinako nila sa krus si Christ, mga kapatid, tayo yung pinalit. Tayo yung dinugtong doon. That's why ikaw ay naging banal. Dahil ikaw ay dinugtong doon sa puno. Naunawaan po? Tingnan niyo po ito. Ito yung paano magduktong, mga tito, titas na plantito natin. Hindi ko alam kung ginawa niyo to, pero ito raw yung pamamaraan ng pagduktong ng halaman. Okay? So nakita natin, di ba, may banal na puno. Sabi doon kanina sa sulat, di ba? May banal na puno at yung mga sanga nun, may mga tinanggal na sanga. At yung tinanggal na sanga ay nag-grab daw ng eto tayo. Tama? Tama? So, ito raw yung dinuktong dito. Ayan. So, nung dinuktong yan dyan,
Naging connected siya dito sa rootstock, sa ugat. Kaya, anong tawag niyo dito sa ano na to? Banal na. At tayo yun. Amen? So kaya ikaw ay banal na. Kasi itong puno na to, kung ito ay banal, ito rin ay Banal. banal. Kasi naiduktong na, naigraft na. Amen? So kaya kung titignan natin, itong grafting na ito, paano nangyari ito? Nangyari ito sa krus ng Kalbaryo. Dahil kung walang pagdanak ng dugo, mga kapatid, tayo ay mabubuhay sa ating mga kasalanan. Pero si Kristo, mga kapatid, dumanak yung dugo, ibinuhos niya yung pag-ibig niya sa iyo, binuhos niya yung pag-ibig niya sa akin, upang malaman mo na ikaw ay connected dito sa branch na ito, at ikaw ay connected dito sa vine na ito, at ikaw ay nakay Kristo, magpa sa walang hanggan. Amen. Gusto niyo makita kung paano tayo ginarap ng ating Panginoong Hesukristo. Iginarap niya tayo sa Kanya. Mga kapatid, eto. Ganito tayo kamahal ng Panginoon. Diba, imaginein mo, hindi tayo karapat-dapat. Diba, sabi nga sa kanta kanina diba? Hindi tayo karapat-dapat, pero tayo ay tinanggap dahil sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Good news? Good news. Good news. Amen. At dahil ikaw ay grafted na, mga kapatid, ikaw ay pinagpala, ikaw ay pinaburan, at lalo't higit, ikaw ay banal. Amen. Di ba, huwag mong tignan yung sarili mo, madumi ako, masama akong tao. Hindi, mga kapatid. Dahil sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, ikaw ay naging banal. Amen. Diba? Napakaganda, mga kapatid. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. Hindi ko alam kung good news ito. Since ikaw ay connected ka sa vine, mga kapatid, ito ang sinasabi ni Kristo. Ang sabi ni Kristo, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. Mga kapatid, ang problema, hindi ka humihingi right now. Ang sabi ng Biblia, humingi ka in Jesus' name. Diba? So parang ang problema sa atin, hindi na lang ako hihingi. Ayoko, masyadong malaki yan. Hindi mga kapatid, hinihingi ito sa Panginoon kasi alam mo, you are connected doon sa mayaman na branch. Amen. Kapag ako, lumapit sa akin si David at hiningan ako ng piso at wala akong mabigay sa kanya, ibig sabihin, ako ay walang piso. Pero mga kapatid, pag lumapit sa akin si David at alam ko, at pag iyan ay humingi sa akin ng pambili ng ano ba? Mga laruan niya. Magnum. Magnum. Oo, alam mo na meron. Kasi nga, alam mo kung si David, alam niya kung saan siya connected. Amen. Ganun din dapat tayo. Alam natin kung kanino tayo connected. At connected tayo doon sa may likha ng mundo na ito. Amen. Na walang imposible. Amen. Amen. Di ba? So parang grabe, napakaganda. Napaparangalan ang aking Ama kung kayo'y masaganang nagbubunga at sa gayon, kayo'y magiging mga alagad ko. Diba? Napaparangalan yung Ama kapag nakikita tayo mismo, ikaw mismo, masagana ka sa buhay mo, yumayabong ka, hindi yung paggising mo sa umaga, nakasimangot ka na. Diba? So parang, paano makikita sa iyo yung bunga? Diba? Galit ka na kagad. Ay, yung mga hugasin dyan, hanggang ngayon, hindi pa na. Diba? Parang ang lakas sa tawa ni Brother Ramon. Parang nangyari. Parang may siyempre, ano ba? May connect. Parang kanina lang may gano'n.
Silvan to. Mga anak niya binubuhat. Ayan, di ba? Tama. So, parang, pero alam nyo, kung kayo ay, alam nyo, connected. Di ba? Pag-gising mo sa umaga, connected ako kay Kristo. Grabe. I am blessed. I am highly favored. Di ba? So, parang kahit tambak yung hugasin. Sige, anak, ako na to. Ganyan. Nakangiti ka pa rin. Establish kami, araw-araw may sermon. Oo. Dapat ako nagsiservo, siya nagsiservo. Baliktad na. Di ba? Sige, tuloy natin. Ito sa ba? Napapasarap na naman ako rito. Namiss ko kayo eh. Paano pa naman, di ba? Kung paanong inibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Diba? Saan tayo mananatili, mga kapatid? Sa pag-ibig ng Diyos. Amen. Huwag kang manawa, manatili, huwag kang mainip doon sa mga inihiling mo, doon sa mga inihingi mo. Ito po ay pinaniniwalaan. Amen. Kung ikaw ay naniniwala na eto magiging ganito yung buhay ko, eto marami akong masesharean, eto tong kapatid ko na ito ay balang araw, makakasama ko sa Bible study. Mga kapatid ko tayong tumigil sa, Paniniwala. di ba, sa paniniwala. Sabi nga, manatili ka, di ba? Upo ka lang dyan. Di ba, kalma ka lang. Huwag kang masyadong nervyusin. Di ba, kasama mo ako, connected ka sa akin. Amen? So, ganun po ang ating pananampalataya. So, gusto ko lang ipakita sa inyo, mga kapatid, itong translation na to. Napakaganda nito. The Passion Translation, English so kaya John 15:9 sabi dito, I love each of you with the same love that the Father loves me. Diba grabe po yung pag-ibig ng Diyos kay Kristo? At ganun din ba yung pag-ibig niya sa atin? Yes! Amen! Diba? So kung gaano kamahal ng Ama yung kanyang anak, ganun din naman kamahal tayo ng Diyos. So wag mong isipin na hindi ako mahal ng Diyos kasi masama akong tao. Kasi ganito lang ako, kasi pangit ako, kasi maitim ako, kasi maliit ako. Huwag ka mag-isip ng mga ganung bagay. Ikaw ay mahal ng Diyos. Amen. Kung ano yung itsura mo, mahal na mahal ka ng Diyos. Amen. Kung anong senaryo ng buhay mo ngayon, nasaan ka man, ikaw ay mahal ng Diyos at ikaw ay connected sa Kanya. Ito yung pinaka-the best. You must continually let my love nourish your hearts. Wow! Diba, hayaan mo ang Panginoon, mahalin ka niya. Diba? Pero, alam niyo, marinig natin ngayon, hindi, dapat mahal mo ang Diyos, ng buong buhay mo, ng buong puso mo, dapat ganun, dapat mahal mo ang Diyos, dapat mahal mo ang Diyos. Wala naman nakasunod nun, mga kapatid. Hindi ba? Walang nakasunod doon. Kaya nga, tinupad na ni Kristo yon para sa iyo. Amen? Para lahat ng requirements na yon, lahat ng demand na yon, ay ma-fulfill nating lahat. Sabay-sabay tayo dahil connected tayo doon sa branch, mga kapatid. At dahil connected ka dun sa branch, wow, lahat ng benepisyo nun, nakuha natin. Well, diba? Napakasarap na alam mo, connected ka sa Panginoon, di ba? Connected ka, hindi mo kailangan kumapit. Ikaw ay kinapitan ng Panginoon at hindi ka kailanman pakakawalan ng Panginoon. Amen. Amen. You must continually let my love nourish you. Kaya mo ang Panginoon ang mag-alaga sa iyo. Wow. Diba? Kaya mo ang Panginoon ang magdilig sa iyo. Diba? Kaya mo ang Panginoon ang magbigay ng lahat ng pangangailangan mo. Diba? So, yun yung pinaka-the best. At kung ikaw ay nandun, mga kapatid, walang makakapagsira ng iyong mood. Diba? So parang minsan nasisira yung mood mo kasi may mga negative na dumarating sa'yo, ganyan. Pero kung alam mo na ikaw ay konektado kay Kristo at alam mo kung sino yung nagsusupply sa iyo, hindi ka maiinis. Minsan may nag-cut sa'yo sa sasakyan, may
Di ba? So parang ikaw, siyempre gagalit ka na kagad, unahan mo na, mga ganyan. Pero kung alam mo na ikaw ay konektado sa kay Kristo, sa pag-ibig niya, wala eh, hindi mo na yung papansinin. Diba? Kasi full of love ka, in love ka. Diba? Hindi mo makontain yung pag-ibig na meron ang Panginoon sa iyo. Amen? Amen? Kaya, tingnan po natin. Life application. Okay. So, paano po natin i-apply yung ating pong mga natutunan? Manatili sa tunay na pagkatao mo. Ikaw ay bago ng nilalang, kapatid. Manatili ka doon. Huwag mong isipin na ikaw ay masamang tao, kaya ikaw ay hindi pinagpapala dahil ikaw ay nakagawa ng mali. Huwag mong isipin yun, ikaw ay bago ng nilalang. Amen? Number 2, huwag mong kalimutan ang benepisyo ng krus. Napaka-importante po niyan. Kasi bilang Kristiyano, bilang mananampalataya, dapat alam natin kung ano yung purpose kung bakit si Kristo ay namatay sa krus. Kasi pag tinanong tayo, bakit ba si Kristo namatay sa krus? Para pagka, mahal na araw, meron akong papanoorin na 10 Commandments, at saka gano'n. Diba? So, hindi ganun ang purpose to. Ang purpose no kung bakit namatay si Kristo sa krus, para tubusin ka sa kasalanan mo. Para tayo ay maging connected dun sa vine. Para tayo ay yumabong. Di ba? Para tayo ay magkaroon ng buhay na kasiyasiya. Mga kapatid, kasiyasiya. Ibig sabihin, dapat masaya ka. Amen. Masaganang buhay. Amen. Pinagaling na nakakatawan. Di ba? Yan ang benepisyo ng krus ng Kalbaryo ni Kristo. Then last, ideklara mo na ikaw ay konektado kay Kristo. May pag-gising mo sa umaga, alam mo na kagad, connected ako sa branch, connected ako kay Jesus. So that's why babangon ako masaya kasi connected ako sa Kanya. Diba, lahat ng provision, lahat ng pagpapala darating ngayon. Kasi connected ako sa Kanya. Diba, marami akong magiging sakay ngayon pag ako bumiyahe. No, Brother Ramon, diba ganoon? So parang hindi yung parang wala sasakay sa akin Diba, parang ngayon matumal ngayon Diba? Naku, walang bibili ng tinda ko ngayon, matumal. Hindi, sabihin mo nga agad, ako ay connected kay Kristo at maraming bibili ng paninda ko ngayon at magkukulang pa yung supply, kailangan ko pang umorder dun sa kung saan man ako kailangan umorder para punan yung mga additional na order, parang yung nangyari kay Sister Edith. Diba? Diba? Amen. Diba? So praise God. Kaya alam natin na kapag ikaw ay connected kay Kristo, something will happen. Amen. Something will happen. Keep on declaring. Amen. Amen. So, big idea. Ako ay konektado kay Kristo. Amen. So, pakiulit nga po. Isa pang malakas. Big idea. Ako ay konektado kay Kristo. Amen. At dahil tayo ay konektado kay Kristo, lahat ng ating hilingin, diba sinabi dun kanina, kung meron tayong panalangin, ito ay freely nating mahihingi sa Panginoon. Kasi tayo ay connected sa vine. So kaya po tayo po ay tumayo at tayo po ay manalangin. Yes, Ama, maraming salamat po sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Salamat nga dahil sa kabila ng mga pagkukulang namin, Panginoon, sa kabila ng paminsan-minsan na hindi namin pagtingin sa kaya mong gawin sa buhay namin, Panginoon. You keep on reminding us kung ano yung kaya mong pang gawin, Panginoon. You keep on telling us through the Holy Spirit na pinapa-remind sa amin na kami ay connected nga pala sa iyo. Na kami ay may source of strength sa aming problema. May source of wisdom sa oras na kailangan namin ng direksyon. May source of prosperity dahil ikaw ang aming mayamang Ama. May source of healing, Ama, dahil alam namin
na ikaw ay Diyos na nagpapagaling. At tunay nga, Panginoon, ikaw ay napako sa krus. Dinala mo lahat ng aming karamdaman upang kami ay gumaling. Panginoon, maraming salamat sa benepisyo ng krus ng Kalbaryo. Panginoon, salamat sa pagpapaalala mo sa amin na kami nga ay konektado sa iyo. At itong vine na ito ay tunay nga na inaalagaan mo. At itong vine na ito ay tunay nga na tinataas mo upang magbunga pa ng marami. At kami dito sa pamilya namin, GBM Paumbong, GBM Bilya, naniniwala kami na ito po ay mamumunga pa, Panginoon, ng masagana, sapagkat ito po ang layunin mo sa bawat isa sa amin. Salamat nga, Panginoon, sa pagkakasama-sama namin ngayong hapon na ito, at lahat nga po ng papuri at pasasalamat ay tinataas namin sa iyong pangalan. In Jesus' name, Amen. Amen.